Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa mula sa PTV. Ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, pagiging Filipino citizen ng isang Chinese na may koneksyon umano sa operasyon ng Pogo, ibinasura ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinaksihan ng pagpirma sa Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Commission on Higher Education at Professional Regulation Commission para mapalakas pa ang edukasyon sa bansa. Bureau of Internal Revenue tiwalang maaabot ang tax collection target sa taong ito na nagkakahalaga ng mahigit 3 trilyong piso. Mga terminal ng bus, pantalan at paliparan handa na sa pagdagsa ng mga biyahero patungong probinsya. At dating PCSO board member Sandra Cam pumanaw na sa edad na 64. Una sa ating mga balita, para sa epektibong pagtuturo na nakabatay sa mga pulisiya, standards at guidelines, isang memorandum circular ang nilagdaan ng DepEd at ng Philippine Regulation Commission. Layo nitong maging akma ang pagtuturo ng mga guro sa natapos nilang kurso. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Computer engineering ang tinapos na kurso ni Vina, pero 20 taon na siyang math teacher. Bagaman konektado naman ito sa tinapos niyang kurso, hindi pa rin ito naging madali sa kanya. Yung mga educators kasi, di ba, meron silang practice teaching. So, sa kalagayan ko kasi, hindi naman ako dumaan ng practice teaching. Ayan. So, yun nung sumabak na kaagad ako sa field, so medyo, parang culture shock sa akin kasi syempre hawak ko kaagad mga bata. Isa lamang si Vina sa maraming mga guro ang may ganitong kwento. Para matugunan ito, pinirmahan na ang Joint Memorandum Circular sa pagitan ng Commission on Higher Education at Professional Regulation Commission o PRC na sinaksihan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagsisilbing daan ng GMC para itugma ang Board Licensure Examination for Professional Teachers sa Teacher Education Curriculum ng CHED. Sa pamamagitan nito, masisiguro na ang pagsusulit ay sumasalamin sa mga kakayahang kinakailangan para sa epektibong pagtuturo na nakabatay sa policies, standards at guidelines. Giit ng Pangulo, napapanahon ang reformang ito para maitaguyod ang kapakanan ng future teachers sa bansa na magre-resultaan niya sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga guro na linangin ng mga kabataan. The landmark reform embodies our commitment to ensuring that every Filipino teacher is equipped with the skills and tools needed to teach with depth, with clarity, and with purpose. It is a vital step towards raising the quality of education for our present and, most importantly, our future generations. Paraan din niya ito para matugunan ang mababang passing rate sa licensure examination for teachers. Batay kasi sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2, ang kawalan ng pagkakatugma sa pagitan ng curriculum mula sa CHED at ng BLEP na ibinibigay ng PRC ay nagdudulot ng mababang passing rate at hindi tugmang espesyalisasyon ng mga guro. Ayon pa sa EDCOM-2, lumalabas na 62% ng mga guro sa high school ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi nila espesyalisasyon noong kolehiyo. Through this joint circular, we are making that process more than just relevant, more responsive, more to every single examinee. Alongside this, we are giving education graduates not just another shot, but we are giving them a good chance. Because what they learn should prepare them for the tests that they are meant to take and the classrooms they are meant to lead. Sa bisa ng GMC, magkakaroon na ng hiwalay na pagsusulit para sa elementary education, secondary education at iba pang espesyalisasyon gaya ng early childhood education at special needs education. Lahat ng bansa ngayon ay naghahabol at nag-i-invest na malaki upang matiyak
na ang ating mga estudyante, ang ating workforce ay maging handa dito sa bagong sistema ng ekonomiya na napakalaki ang ginagawa sa digital space na itinatawag. This is addressed by the revised structure of the BLEP, which will now consist of 3 core components: professional education, general education, and the examinee's chosen field of specialization. Welcome development naman ito para sa isang grupo ng mga guro, lalo't matagal na nila itong pasanin ng education graduates. Magsisilbing daan din daw ito para tugunan ang teacher specialization mismatch sa bansa. Sa Setyembre, nakatakdang simula ng specialized exams para sa mga nais maging guro para mapaghandaan ito ng mga eskwelahan. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Naging makabuluhan ang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon hinggil sa pagpapalakas sa kalakalan ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang matatag na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa New Zealand para sa kapayapaan at kaunlaran sa rehiyon. Bilang tugon naman, sinabi ni Lacson na mahalagang kapartner ng New Zealand sa Southeast Asia ang Pilipinas. Tinalakay nila ang patuloy na suporta sa malaya at patas na kalakalan ng dalawang bansa. April 2024 nang bumisita si Lacson sa bansa at tinalakay ang pagpapaangat sa kalakalan sa pagitan ng Pilipinas. Vinito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukalang batas sa pagbibigay ng Filipino citizenship kay Lee Duan Wang. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi pinirmahan ni Pangulong Marcos ang legislative naturalization nito. Si Lee Duan Wang, na kilala rin bilang Mark Ong, ay kine-question dahil sa umano'y connection nito sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at sa umano'y kaduda-dudang personal na record. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, hindi diniklara ni Wang sa kanyang aplikasyon na isa siyang operator ng Nine Dynasty Junket Group na may ugnayan umano sa Rivendell, isang POGO hub sa Pasay na nasasangkot sa mga iligal na aktibidad. Nabito rin ang panukala para sa modern Baguio City Charter na layong ayusin ang ilang depekto sa kasalukuyang charter ng lungsod. Pinulong na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang economic team kaugnay ng epekto ng global tariffs na ipinataw ng Amerika. Sa press briefing sa Malacanang, binanggit ni Special Assistant to the President for Investment Economic Affairs, Secretary Frederick Go, ang mga sektor na maapektuhan ng taripa. Sinabi ni Go na personal siyang pupunta sa Amerika para makipag-usap sa United States Trade Representative. Kinumpirma rin ni Go na kasalukuyan ng nakikipagpulong ang economic team sa counterparts nito sa ASEAN upang pag-usapan ang epekto ng US tariff sa ASEAN region. Tatalakayin din ni Secretary Go sa Pangulo ang utos ni US President Donald Trump na 70 araw na pagpapatigil sa lahat ng reciprocal tariffs maliban sa China. We have reached out to the United States Trade Representative or ang USTR na tinatawag. Ang office po na ito yung responsible for all these trade tariffs, no? So we've reached out to the USTR and we have communicated with them our desire to engage in a meeting or dialogue with them. And they have positively responded. So I will be scheduling a trip to the United States to meet with the USTR soon. Inirekomenda ng isang ekonomista ang pagbuo ng isang task force para tulungan ang mga sektor na maapektuhan ng reciprocal tariff ng Estados Unidos. Si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Mahalaga ang pagbuo ng task force para matugunan ang posibleng epekto ng pagpataw ng taripa ng Estados Unidos sa Pilipinas. Yan ang rekomendasyon ng ekonomista na si Dr. Michael Batu sa panayam sa kanya ng Radyo Pilipinas World Service. At dahil mga economic manager ang magiging miyembro nito, madalian niyang matutukoy ang mga apektadong sektor at mga kinakailangan nilang tulong. May mga maaapektuhan, Ray, as a result of these tariffs. Baka may mga mawalan ng trabaho, no? Baka may mga companies na mga magsara.
paano matutulungan ng gobyerno itong mga maaapektuhan ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Bukod sa pagbuo ng task force at engagement strategy upang isulong ang zero tariff, mainam din anyang lumikha ng mga polisiyang magpapabilis ng pamumuhunan. More importantly is what kind of policy interventions are needed to create the right conditions para mas mapabilis na ma-attract yung mga investments as a result of yung trade diversion na napag-uusapan natin. Una nang sinuspindi ng 70 araw ni US President Donald Trump ang reciprocal tariff sa ilang mga bansa maliban na lamang sa mga itinuturing niyang worst offenders tulad ng China, Vietnam, South Africa at ilan pang mga bansa na kasapi ng European Union. Mula sa Radyo Pilipinas, Bea Gaza de Guzman para sa Balitang Pambansa. Tiwala ang Bureau of Internal Revenue o BIR na maaabot nito ang target tax collection na 3.23 trillion pesos ngayong taon. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue o BIR na maaabot nito ang target tax collection ngayon 2025. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na kumpiyansa silang makukuha ang 3.23 trilyong piso na target na makolekta ngayong taon. Sinabi ni Lumagi na sa lahat ng mga programa na kanilang ginagawa at tulong ng mga empleyado ay kayang makamit ang itinakdang tax collection. Kumbinsido rin sa kabilang banda ang BIR Chief na marami na din namang nakikipagtulungan na taxpayers at nagbabayad ng tamang buwis. Kaugnay nito ay pinahayag ng BIR Chief na maganda ang naging koleksyon sa unang 3 buwan ng 2025. Tingin naman po natin ay makakamit natin ang collection target ngayong taon na to. In fact, first few months, itong January, February hanggang March, ay maganda ang naging collection po natin. Samantala ay wala ng extension pang ipatutupad ang BIR para sa pagpa-file ng ITR o Income Tax Return. Pagbibigay din ni Lumagi Jr., mayroon na lamang hanggang Abril 15 ang mga dapat magain ng ITR o hanggang sa darating na Lunes. Pebrero pa lamang, sabi ni Lumagi, ay nagsimula na nilang kampanya ang maagang paghahain ng income tax return bukod pa sa pinalawig ang pagbabayad ng buwis sa mga bangko na nagsisimula ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag ni Lumagi na nagbukas pa nga sila noong nakaraang Sabado ng kanilang tanggapan at kanila pa din itong bubuksan sa araw ng bukas. Ito'y para magbigay ng asiste ang mga magpa-file ng ITR at pagbabayad sa mga returns. Wala na pong extension. Ang deadline po natin ng pag-file ng 2024 annual income tax returns ay ngayon pong April 15, 2025. Wala na pong palugit, ulitin po natin dahil nagsimula na po tayo ng kampanya ng as early as February. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Ipinagdiwang kahapon, April 10, ang ika-50 taong anibersaryo ng pagkakaibigan ng Pilipinas at bansang Morocco. Ayon kay Philippine Ambassador to Morocco, Leslie Baha, lalo pang lumakas ang pagiging magkaibigan ng Pilipinas at Morocco matapos ang 5 dekada. Simula nang buksan muli ang Philippine Embassy sa Rabat noong 2020. Natukoy na 2 bansa ang mga susi sa kooperasyon, kasama na ang pakikipagkalakalan, labor o paggawa, education at palitan ng mga kultura. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati kay King Muhammad VI ng Morocco si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-50 taong anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng 2 bansa. Ayon sa Pangulo, hindi lang ito pagbabalik tanaw sa mga nakamit na tagumpay sa mga nakalipas na 5 dekada, kundi hudyat ng patuloy na pakikipagkaibigan sa mga susunod pang mga taon. Tinutugunan na ng Department of Transportation, DOTR, ang mahabang pila sa mga paliparan, lalo na ngayong Holy Week. May Balitang Pambansa si JM Pineda ng PTV. Kadalasang inaabot ng 3 hanggang 5 oras bago makalipad ng isang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Kaya diskarte ng mga air passenger ang maagang magpunta sa paliparan para makaiwas sa aberya. Ito ngayon ang gustong tuldukan ng Department of Transportation. Kailangan daw mawala ang mahabang pila sa mga paliparan lalo na ngayong Holy Week. Nag-inspect kahapon ng iba't ibang ahensya bilang paghahanda sa darating na Semana Santa. Kasama sa binigyang pansin ang mga overseas Filipino worker.
Naglaan na rin ng immigration lane na eksklusibo para sa mga OFW. Very big change ito for us. Napakalaking bagay po to decongest the immigration area. And tama po nabanggit ni Sec Vince kanina, this is the medium-term solution, but the long-term solution that we are doing is procuring the electronic gates. Ang priority po natin ay yung mga OFWs. Ang long-term po natin is at isa-swipe lang nila ang kanilang mga pasaporte ay tapos na ang immigration clearance. Kasama sa plano ang pagpapatayo ng mga electronic gates. The Bureau of Immigration is also currently procuring new e-gates, na may mga bagong e-gates that will replace the old e-gates na medyo outdated na rin. Ayon sa Manila International Airport Authority, papatak sa 155,000 hanggang 157,000 ang mga pasaherong dadagsa sa airport ngayong holiday. Mas mataas yan kumpara noong nakarang taon na may higit 140,000 lang na bilang. Tiniyak naman ng MIAA ang kahandaan sa pagtugon sa pangangailangan ng pasahero. Kabilang nga dyan ang pagdagdag ng mga parking slots sa paliparan. Sa umpisa pa lamang pag-travel, pagdating, puro traffic na aabutan mo or gusto mong humanap ng parking, wala kang makitang parking slot, problema na agad, sira na agad, nagne-negative vibes ka na agad. Kaya if you will notice, ang laki na naging improvements na natin sa curbside. Dumami na ang available parking slots natin dito. Plano ng MIAA na magtayo ng Terminal 5 na posibleng matapos sa loob ng 2 hanggang 3 taon. JM Pineda, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nagpasaring si Senate President Francis Escudero kay Senator Amy Marcos kasunod ng pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May balitang pambansa si Daniel Manalastas ng PTV. Bumuelta si Senate President Jesus Escudero kay Senator Amy Marcos kasunod ng mga kaganapan sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hinimok ni Escudero si Senator Marcos na tigilan gamitin ang Senado para raw sa personal na layunin sa politika. Bagkus gamitin daw ang kanyang titulo at impluwensya para maging tulay sa pagkakaisa at hindi sa pagkakawatak-watak. Hindi raw papayagan ni Escudero na magamit ang Senado para lamang sa petty partisan interest, lalo na sa mga nagnanais mahalal muli sa 2025 midterm elections. Ang Senado raw ay institusyon ng rason at alituntunin at hindi raw para sa propaganda. Nangyari rin ang pahayag ni Escudero matapos ipakontempt sa pagdinig kahapon si Ambassador Marcos Lacanilao dahil umano sa hindi pagsasabi ng totoo. Kagabi naglabas ang pahayag si Senator Marcos na pinalaya si Lacanilao kahit pa ito ay pinakontempt. Inakusahan din ni Senator Amy si SP Cheese na tumanggi raw na pumirma sa contempt order katulad ng pagtanggi umano na pumirma sa mga sabina na inihain. Dismayado si Senator Amy at tinawag itong delikado. Pero pinabulaanan ni Escudero na tumanggi siya na pirmahan ang contempt order laban kay Lacanilao. Lahat daw ng miyembro ng Senado ay alam na base sa rules, ang kapangyarihan ng committee chairperson na mag-utos ng pag-aresto sa isang resource person ay kinakailangan munang aprubahan ng Senate President. Ang proteksyon daw na ito ay nariyan para masiguro na ang kapangyarihan ng Senado ay nagagamit ng maingat na may pag-angkla sa karapatan ng lahat. Pinag-utos daw na ikulong si Ambassador Lacanilao kahit wala umanong due process. Maglalabas na raw ng show cause order si Escudero laban kay Lacanilao upang pagpaliwanagin sa loob ng 5 araw kung bakit siya hindi dapat makontempt. Si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla may binanggit kagabi na pinagdaraanan umano ni Lacanilao. I do not want to question the committee when I'm here. We're considering our options now. Kasi namatay na siya. Namatay yung lolo niya, siya magpapalibing bukas. Kaya lang, siya nag-aasikaso, wala na siyang father. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Nananatiling matatag ang presyo ng isda sa bansa habang papalapit ang Semana Santa, ayon sa Department of Agriculture o DA. Sabi ni DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, simula ng nakaraang buwan, nanatili ang presyo ng mga pangunahing isda tulad ng bangus at tilapia. Noong Marso hanggang ngayon, nasa 240 pesos bawat kilo ang presyo ng bangus. Nasa 160 pesos per kilo naman ang presyo ng tilapia.
tanging bumaba naman ang presyo simula ng nakaraang buwan ang presyo ng galunggong. Mula sa 300 pesos kada kilo, nasa 260 pesos na lamang ito. Samantala, hindi inaalis ng ahensya ang posibilidad na magkaroon ng kaunting paggalaw sa presyo ng isda sa Semana Santa. Dahil sa kaugalian na at tradisyon ng mga Pilipino na kumain ng isda imbis na karne tuwing Biyernes Santo. Tiniyak din ng ahensya na manatiling stable at sapat ang supply ng mga isda sa buong bansa. Sa kabila ng inaasahang demand nito sa darating na Semana Santa. Nag-inspeksyon ng MMDA sa ilang terminal ng bus, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan bilang paghahanda sa Semana Santa. May balitang pambansa si Bernard Ferrer ng PTV. Maagang sumailalim si JP sa random drug testing. Ito'y sa panguna ng MMDA katuwang ang PDEA bilang paghahanda para sa Semana Santa. Bagamat hindi siya gumagamit ng ilegal na droga, minabuti niyang magpasuri dahil requirement ito sa kanilang trabaho. Negatibo naman ang resulta ng isinagawang pag-usuri sa kanya. Suportado rin ni JP ang hakbang na ito ng MMDA upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga pasahero. Para safe na po lahat ng mga pasahero. Ilang oras na kayo nagmamaneho? Conforme naman po sa traffic. Kung maganda po ito, mga 3 oras, 4 na oras po. Ngayong araw nagsagawa ng inspeksyon sa MMDA Chairman Romando Artes kasama ang mga kinatawan mula sa NCRPO, QCPD at HPG sa ilang terminal ng bus sa EDSA Cubao. Tiningnan din ni Chairman Artes ang kalagayan ng mga pasahero sa mga terminal, lalo't ang ilan ay maagang uuwi patungong probinsya para sa Semana Santa. Ito po ay para i-ensure na yung ating po mga kababayan sa pagbiyahe nila pauwi ng probinsya ay may maayos na terminal, maayos na buses, maayos na facilities at ganoon din po na yung mga drivers nila, ang mga bus na sa kanilang sasakyan ay nasa maayos na kalusugan. Pinaghahandaan na rin ng MMDA ang inaasang pagbigat ng trapiko, partikular sa mga pangunahing kalsadang palabas ng Metro Manila, gayon din ang mga daan patungo sa mga paliparan at pantalan. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Aabot sa 2.5 milyon na mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong Semana Santa. Ayon kay PTEX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calpasa, posibleng pumalo sa 170,000 hanggang 200,000 ang mga pasahero sa kanilang terminal simula Holy Monday hanggang Miyerkules Santo na mas mataas sa kanilang 150,000 daily average. Karamihan aniya sa mga biyahe na napupuno o fully booked ay ang papuntang Bicol Region dahil maliban sa mga magbabakasyon ng Holy Week ay kasabay rin ito ang graduation season. Gayunman, tiniyak ng PTEX na bagamat marami ng mga nagpo-fully booked na biyahe ay hindi mawawala ng mga bumabiyaheng bus para sa mga nais pa rin mag-walk-in na pasahero. Samantala, patuloy rin ang pakikipagtulungan ng PTEX sa iba pang ahensya ng pamahalaan katulad sa LTO, PNP at iba pa upang matiyak ang seguridad sa terminal at kaligtasan ng biyahe ng kanilang mga pasahero. Ang priority talaga namin dito sa terminal ay ang security ng ating mga pasahero. That's why nakikipag-communicate tayo or coordinate tayo ng mas maaga sa ating mga ibang kawani ng gobyerno para po ma-ensure yun. No? Sa mga pasahero natin na nagbabalak pa lamang na pumunta dito sa ating terminal, punta na po tayo na maaga para makasecure tayo ng tickets. Kung hindi naman po kaya ngayon makapunta, pwede pong i-chat ang Facebook page natin para po sa mga inquiries nyo. Inilatag na ng Toll Regulatory Board ang kanilang Oplan Biyaheng Ayos sa Semana Santa 2025 and Summer Vacation para makapagbigay ng ligtas, maayos at komportableng paglalakbay sa mga expressway. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, alinsunod ito sa direktiba ng Department of Transportation na tatagal mula April 13 hanggang April 20 kung saan magde-deploy sila ng traffic and road safety monitoring teams bilang bahagi ng paghahanda kasama ang mga toll operators maliban naman sa mga patrol vehicles na nakatutok sa mga expressway ay may mga nakapreposition din ng mga tow trucks, ambulance at fire trucks para sa emergency. Kasama rin sa 100% deployment ng mga toll operators ang kanilang mga toll assist personnel at technician para sa mga toll plaza sakaling magkaaberya sa mga RFID ng mga sasakyan. Magdaragdag din aniya ng tauhan sa mga cash lane para matiyak na hindi ahaba ang pila. Ayon sa TRB,
Inaasahan ang dagsa ng mga babiyahe madaling araw hanggang pagkatapos ng tanghali ng Monday Thursday, habang Sabado bago mag-Easter Sunday at Linggo ng gabi hanggang Lunes ng umaga ang inaasahan namang bugso ng mga babiyahe pauwi ng Metro Manila. Nagpaalala naman ng TRB sa mga motorista na maliban sa kondisyon ng kanilang mga sakyan, dapat tiyakin na bago bumiyahe ay mangyaring tiyakin din na nasa maayos na kondisyon ang kanilang pangatawan bago maglakbay. Nais po namin kayong mabigyan ng isang ligtas, secure at komportabling paglalakbay sa ating mga expressways at gagawan po ng lahat ng kaparaanan ng aming tanggapan at ng ating mga toll operator na yan ay maibigay sa inyo. Mahigpit nang nakabantay ang Philippine Ports Authority sa mga pantalan sa buong bansa bilang paghandayan sa dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Monte, inaasahan na nila ang pagdami pa lalo ng mga pasahero bunsod ng summer vacation. Nag-inspeksyon naman ng PPA sa ilang pantalan, katuwang ang ilang ahensya ng pamahalaan para tiyakin ang sapat na paghahanda. Samantala, sinabi pa ng PPA na posibleng pumalo sa peak ang bilang ng mga biyahero sa Lunes hanggang sa Miyerkules at sa Linggo na balikan ng mga biyahero. Mas maganda po sana kung hanggat maaga, makabook na po kayo bago magtungo sa pantalan. No? At least 3 hours before your trip ay pumunta na po kayo sa mga pantalan. Dahil hindi po natin masasabi yung dami ng tao, especially sa mga kalsada na po, yung mga roads going to the port. So it's still better na makapag-book na po kayo at mas maaga kayong punta sa pantalan at least 3 hours before. Hinihikayat ng Pilipinas ang mga French company na mamuhunan at palawakin pa ang kanilang operasyon sa bansa. Sa ginanap na France-Philippines Business Forum sa Makati ngayong araw, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na nakaalalay ang pamahalaan upang maging matagumpay ang kanilang pagnenegosyo. Aniya, mahalaga ang foreign investment sa Pilipinas dahil maliban sa nakapagbibigay ito ng malaking kita, ay nakalilika pa ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Dagdag pa ni Roque, isa sa mga dahilan para mahikayat ang mga foreign investor na maglagak ng puhunan sa bansa ay dahil sa mga kabataang manggagawa na may average age na 25 taong gulang at ang pagiging mahusay sa pagsasalita ng wikang Ingles. Binanggit din ng kalihim na ang Create More Act ay matuturing na game changer pagdating sa pamumuhunan sa bansa. I strongly encourage French companies who have yet to enter the Philippine market to explore the vast opportunity that we offer. And to those already here, I extend a warm invitation to expand your operations further. The Department of Trade and Industry will always be here to assist you as best and as aggressive and as quickly as we can. Pumanaw na si dating PCSO board member Sandra Cam sa edad na 64. Ang pagpanaw ni Cam ay inanunsyo mismo ng kanyang anak na si Marco sa Facebook account nito. Ayon kay Marco, binawian ng buhay ang kanyang ina kahapon April 10. Wala namang binanggit si Marco sa naging sanhi ng pagpanaw ng kanyang ina. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service IBC at PTV. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.